Dahil wala naman tayong pasok today, linisin natin ang mga tsinelas. Actually, hindi naman siya madumi kakagamit sa labas. Kaya lang, maalikabok kasi dito. Kaya, puro siya alikabok. Linisin natin para maganda. Para anytime na gagamitin natin, presentable naman ang ating mga slippers. Ganyan lang guys. Naglagay lang ako Clorox, tsaka Tide. Tapos gumamit ako nito. Tsaka itong lumang toothbrush dun sa mga singit-singit. Then, yun na yung panlinis ko. Si Daddy naman kasi ang taga-linis ng shoes namin. Kaya ako naman sa slippers. Yan. Kaya kayo guys, huwag nyo kalimutan linisin din yung mga chinelas na. Kasi ginagamit nyo yun everyday. Para safe din yung paan mo, tsaka sure na nalinis. Iligpit na natin ng carpet kasi it's summertime na. Hindi na natin siya kailangan dahil hindi na malamig ang sahig. Vacuuming ko na rin ang sahig. Pagkatas natin tanggalin yung carpet para malinis na siya. Kasi for sure may alikabok. Mamaya ng basang-basahan para sure na wala na siyang alikabok. So, dito na nilagay ni Daddy ang ating carpet. Tapos, nilagyan niya na din ng tape. Yan. Para hindi siya bubuka-buka. Tapos, gagamitin na lang natin ulit yan pag nag-winter time na. Diyan muna siya for summertime. Pahinga muna siya. Ano ba yung dala mo? Ano yung dala mo? Strainer, buto ng kamatis. Mga pagkakilala.
Strainer. Hmm. Binuka na yung strainer. Ang basa. Ni Daddy. Ito, mint. Tawag dito sa Saudi, nana. Hindi yung nana sa sukat. Yun lang yung tawag dito, nana. Pag nagawa sila ng tsaa, yung red tea, or black tea, yun, nilalagyan nila ganyan. Masarap nga naman. Ito naman tanim ni dating sibuyas. Meron na kaming spring onion. Ito naman ay bawang. Yan. May spring na rin siya. Spring ba tawag doon? Hindi ako sure. Basta murang dako ng bawang. Actually, hindi ko pa alam lasa niyan. Kung same doon sa sibuyas. Pero gusto ko din siya i-try kasama sa pagkain. Daming bawang. So, kinap na natin itong ating isda ng 3 pieces bawat isa. Kasi, iba-brine natin siya. Mas maigi kasi na naka-brine yung isda sa gagamitin nating mackerel Spanish style para mas malasa na siya. At saka maging firm yung kanyang body kapag niluto natin siya, hindi siya agad mabilis malasog-lasog. So, dito sa bowl, magre-ready tayo ng brine solution. Ang kailangan natin is asin at saka water. Yan. Kuha lang ako ng mga 1/4 cup ng asin. Tapos, lagyan ko siya ng mainit na tubig para madali na siyang matunaw kasi medyo malalaki yung hibla ng ating asin. Tunawin muna natin siya bago natin ilagay yung plain water. Hindi naman pwede kasing hot water yung gamitin natin lahat para sa pag-brine ng ating isda kasi maluluto siya. So, ginamit ko lang yung hot water para matunaw yung asin. Pwede rin kayong gumamit ng iodized salt or yung rock salt sa pagbabrine ng isda. So yan, almost 70% na yung tunaw na asin. Lalagay ko na tong tubig. Haluin lang natin ulit.
So, hindi na natin lalagyan ng asin guys yung isda ha. Kasi ibababad naman natin siya dito sa brine solution. Yan. Lagyan lang natin lahat nitong mga isda. Make sure na nakababad lahat sa brine solution. May buhok pa, diba? May buhok talaga. Babad lang natin siya ng mga 30 minutes bago natin siya iluto. Para sigurado tayo na kumapit na yung alat sa bawat isda. Yan. Babad lang muna natin yan guys. So dito sa ating sangkalan guys, tanggalin muna natin itong balat ng carrots. Yan, tapos tanggalin natin yung mga dulo. Yan. Tapos hatiin natin sa 4. Tapos lagyan natin ng gitla dito. Pero huwag nyo itatapon yung hiniwang yan. Meron mga tatlong gitla sa gilid. Yan. Para pag hiniwa natin, yan, para siyang flower. Kung gusto nyo mas maraming gitla, wala problema dun. Huwain nyo lang ng ganyan pabilog. Gagawin ko lang sa lahat ng carrots. Ito naman sa ating bawang, tatanggalin natin lahat ng balat. Tapos, ang ginagawa ko, hinihiwa ko siya sa gitna. Tapos, dito sa pinaka, parang puwetan niya, hihiwain ko ng paganito. Tatanggalin ko yung pinaka puwetan niya. Para madaling matanggal yung balat niya bawat isa. Kadalasan pag nagsisave ako ng gato, balat na garlic, ganito lang yung una kong ginagawa. Tatanggalan ko lang siya lahat. Kasi parang mas madali nang tanggalin yung pinakabalat niya pag open na yung kabilang dulo. Dito naman sa paghiwa ng sibuyas. Kasi sobrang tapang ng sibuyas dito masyadong nakakaiyak. Ginagamitan ko ng gripo. Hindi na siya nakakaluha kapag ginamitan nyo ng tubig habang binabalat.
Sobrang dikit pa ng balat, di ba? Kaya mas matagal siya balat. Kayo po guys, ano bang ginagawa niyo para hindi kayo masyadong maiyak sa pagbabalat ng sibuyas? O kasi binabalatan pa lang, masakit na sa mata eh. Hindi pa siya totally hiwang-hiwa. No teary eye. Eyes. Yan. Tapos pag binalatan siya, ay pag giniwa siya, paspasa na. Kasi nakakaiyak eh. Dito sa ating bawang, hatiin ko lang siya sa gitna. Para mas malasa siya. Yan. Bawat isa, hatiin mo lang sa gitna. Yung iba, kinakrush. Yung iba naman, buo. Buong nilalagay dun sa solution. Pero ako, mas bet ko ganito na lang siya. Kasi ilalatag natin siya mamaya. Tapos tong sibuyas natin, hihiwain ko lang siya ng parang panggisa. Yan. So malaki siya kumpara sa mga sibuyas natin dyan sa Pilipinas. Siguro patumbas to ng 2 sibuyas natin dyan sa Pilipinas. Yan. Natin ko lang sa gitna. Tapos panggisang cut lang. Ready na yung ating mga aromatics. So, slice naman natin itong bell pepper. Tinanggalan ko na siya ng buto. Tingnan natin kung may sticker. Natin isama yan. Iwain lang natin siya ng julienne cut. O yung tinatawag nilang parang posporo. Nakakadagdag lasa din itong bell pepper sa ating gagawing Spanish style na mackerel. Wait. Yan. Okay. Dito naman sa ating pressure cooker, i-assemble na natin ang ating mga gulay at isda. So, una nating ilagay ang sibuyas. Kalat lang natin dyan sa lapag. Then, itong bawang. And the bell pepper. Lagyan na rin natin ng carrots. So, ang purpose nito guys, para hindi manikit yung isda natin dun sa lapag. Kaya inuna natin tong mga gulay tsaka aromatics. Tapos lagyan na rin natin siya ng peppercorn, yung buo. Para kapag kumukulo na siya, lalasan na yung ating paminta. Magdadagdag siya ng anghang. Tapos ilagay natin tong isda.
Yusin lang natin na ganyan. Sana magkasya na lahat to sa baba. Kasyahin natin. Isa na lang. Yan, para yung mga natirang ingredients, ilalagay na lang natin dito sa ibabaw. Ganun ulit, yung bawang. Tapos yung sibuyas. At ito, natin para lahat ng side may flavor. Ang ating bell pepper. Wala kayong bell pepper, okay din naman yung paprika. Meron kayong powder na paprika. Yan. At itong carrots. Kung meron din kayong olives, pwede din kayong maglagay. O kaya, yung cucumber na ano na siya, preserve. Pwede din yun. Nakakadagdag din siya ng lasa. Yan. Then, ilagay natin itong bay leaves. Lagyan na natin siya ng soy sauce. Tapos suka. Lagyan lang natin siya ulit ng peppercorns pa. Tapos, crushed red bell pepper. Red pepper, walang bell. Para may konting anghang. Kung di kayo mahilig sa maanghang, huwag nyo lagyan ng marami. Yung saktuhan lang. Lagyan din natin ng asukal. Para may konting tamis. Okay. And lastly, itong ating olive oil. Pwede rin kayong gumamit kahit na anong oil. Kung ano yung meron kayo sa inyong kusina.
Pero para sa akin, mas malasa ang olive oil. Yan. At saka tubig. Enough lang para pumantay dun sa isda. Then, papakuluan natin to gamit itong ating pressure cooker ng 45 to 1 hour. Pero kung gagamit kayo ng ordinaryong pot, mga 2 hours or 2 and a half. Kung gusto nyong malambot na malambot yung buto ng isda. Pwede rin kayong gumamit ng bangus kung gusto nyo na ibang isda ang gamitin. Pagka kasi pinressure cooker or ginawa siya ng ganitong style, malambot na yung tinik. Yun. So, lulutuin muna natin ito. Hayaan natin siyang kumulo hanggang sa magtunog yung pinaka-pito dito. Tapos, pag tumunog na yung pito, hinaan natin siya sa mahinang apoy. So, patayin na natin ang apoy at pasingawin na natin itong ating pressure cooker. Hintayin lang natin mawala yung usok bago natin buksan yung ating pressure cooker para siguradong wala ng pressure na naiwan sa loob. Okay guys, check na natin yung ating niluto. Bali na pa-release na natin yung pressure niya. Tadaan! Ito na ang ating Spanish style mackerel. Ang hirap bigkasin. Mackerel. Check natin. So, syempre, expect natin ma-oil siya. Tapos yung isda. Itong luto na siya. Kuha din tayo ng buntot para kita natin lahat ng parts. Yan. Tayo ng mga component. Carrots. Lamot na rin yung carrots. Siyempre yung pinakasabaw niya.